Alright, welcome to another vlog, Sunday afternoon. So, meron tayong bagong sasakyan sa garahe. Another blessing, again wala sa plano, nangyari na lang. Hello from the Benzes. Quick update, si 190E, ayos na yung overhaul, Vicky carburetor, in-overhaul na yung carburetor natin. No more smoky, di na mabaho, running great. The 124, umaandar na. Ayos na yung AC natin, aircon problem, na-trace na ni Charlie. So dito kami nag-focus sa mga wiring dyan sa loob-loob, na-trace na namin, ayos na, she's working fine. Pero palyado naman ngayon, no? So I drove her a while ago, mapansin ko medyo palyado siya, so papacheck ko ulit, right? But for today's video, feature na naman natin isang Mitsubishi again. The Pajero is here. Paping, kapatid ni Pajero, same year model. We have a shark in the house. Look at that color, green, ganda ng kulay, no? Stock. So lipat muna tayo sa lugar kung saan tayo mag-shoot. Here's the key. I don't know if it's original, parang hindi. First start. Welcome to the inside of a 1997 Mitsubishi Galant Shark 8th generation, no? So again, look at that mileage. Teka, can you guys see? 79,000. Grabe, sobrang sariwa, no? Now, first start for you. Boom. Hanip. I'm loving this car so much. Napakasarap i-drive. Anyway, before any details, lipat tayo sa location. Dito lang din sa village kung saan tayo mag-shoot. And sabihan ko kayo ng mga details ng sasakyan. Alright, anyway, itong auto, again, wala sa plano. Nakuha na lang, dumating na lang bigla dito sa bahay. Itong recently lang, it's been with me for this car, ano na ba? Almost 2 weeks. Yan, magto 2 weeks na sa akin to. Ginagamit ko paminsan-minsan. Ayoko gamitin lagi kasi I'm preserving the mileage. Sobrang ganda na mileage yan, ang selling factor niyan. So ginagamit ko lang siya pang coding dahil 9 ang plaka. So lahat ng kotse ko, 3 of my cars Monday ang coding, 1 or 2, no? So buti na lang dumating to 9. This is Rocky's car. Si Rocky, yung kaibigan natin na supplier. If you don't know who he is, he can supply you with lots of parts, be it European, Benz, Audi, BMW, even Ferraris, even Porsches, even, ewan ko lang kung may Lamborghini. Kung may Ferrari siya, siguro may Lamborghini, no? Lexus parts, yan. Kaya niya kayong bigyan ng mga kung ano-anong parts like modules, headlights, bumpers, etc., no? So just give him your chassis number, tapos babalikan niya kayo, no? It is where I get some of my parts sa mga modelong sasakyan ko, no? So itong coaching to, ano nga ba story nito? Kasi nagpost ako ng Galant ni Eddie Garcia. It's the 7th generation, I think, the Ray-Ban. Tapos bigla siyang nag-comment, nag-send siya ng picture nito. It was also the same color. If you haven't seen the video, yung kay Eddie Garcia, Eddie Garcia has the 7th generation Ray-Ban Mitsubishi, tapos same color nito, green. So sinend niya sa akin, oy, meron din akong Galant, ganyan, Shark 8th generation. Pero tayo sa venue. Dito muna tayo, dalawa lang kotse dito, masarap mag-shoot. Village lang din, no? Yan. So coming back to the story, ayun nga, nag-send siya ng picture, sabi niya meron akong kotse. Again, di na naman niya ginagamit, nakalimutan na naman niya. Si Rocky, nakakalimot ng sasakyan, kakaibang tao. So sabi niya, gusto mo hiramin? Kasi kaysa masira dito, nakatago lang sa mga isang bodega nila. Sabi ko, of course, yes, because I'm a Galant lover. Meron tayong GTI. Tsaka when I saw the car, stock na stock, sobrang stock, kaya kinuha ko na agad. Sabi ko, sige, the deal is alagaan ko muna, ayusan ko. Kung may mga sira, then gamitin ko minsan. And then dispose. He is selling this car for, I think,
190,000 pesos. Yata ganung presyo, no? Again, di niya na ginagamit yung kotse. It's a liability na to him. It's been with him for 3 years na ata. So, ayun, kinuha ko muna. Andito na sa garahe natin. So, makikita-kita nyo tong si Shark sa bahay. At kung may kailangan ipagawa, papaayos natin, no? Alright. So, here is the Galant for you. Shark 8th generation. I'm really loving the color. Kung bibiling ko tong sasakyan to is because of the color. Wala lang araw ngayon. It's quite gloomy. Sunday, mga almost 3 p.m. Napakaganda ng kulay, guys. Green, di ko lang alam kung anong tawag sa green na yan. Pero yan, ikutan natin, no, para makita nyo. Stock na stock, hindi ginalaw, hindi inayusan, hindi pinormahan. See? Wala siyang wing. Yung iba may nakita ako may wing, yun yata yung GTA. Gusto ko rin yun. Pati yung mugs niya, stock na stock, 15. Yan, no, as you can see, very very beautiful color. Tingnan mo yung harap. Shark na shark talaga. And it looks like a BMW, no? Kung titingnan nyo, para talagang BMW. Poging-pogi yung kotse, no? 1997. So I like the front, itong harap. Sobrang poging-pogi talaga ako dito, parang BMW talaga. So I don't know if smoke to or madilim lang, pero parang smoke siya. So sa mga nakakaintindi, sa mga expert, comment down kung ganyan ba talaga yan, smoke. Then may fog lamps. Yan, tapos maliit ang grill. Tapos may logo na Mitsubishi, of course. Yan ang harap. I'm loving the front. And then ito, sign ng hindi ginagamit, no? Ito mo yung tires gaano kakapal. Kumho tires, it's running on 15s, 195/65. Yun yata yung stock niya. Sobrang lakas ng brake niyan. And itong mugs na yan, yung style na yan, it's growing on me, no? Yung una ayoko eh. Ayoko yung style na ganyan. Kasi parang nagmumukhang masyadong luma. Pero, after almost 2 weeks, nai-inlove na ako sa mugs na yan. No? So ngayon nga, I find myself looking sa marketplace, looking for BBS na ganyang style. Yung may mga labi. No? Yun lang. At yung goma, sobrang kapal. Pero, tingnan mo yung production date. Ang production date nito is 2015 pa. So expired na pero ang kapal. Sign na hindi ginagamit yung auto, no? So ang sabi ni Rocky, ang story nito, nakuha niya to sa isang matanda. Yung matanda, the first owner, binili niya from casa, tapos tinago na lang bigla. Marami raw sasakyan yun. So ang habit daw noon, bumibili ng brand new, tapos tinatago, mini-maintain, hindi ginagamit. That's why the mileage is very low. No? Ito yung likod. Ito yung likod, shark na shark nga din talaga yung likod, no? Very European style. Would you agree? Wala siyang spoiler. Some Galants, some 8 generations, they have the spoiler na mataas. Pero GTA ata yun. I'm not sure, Please comment down below. I'm loving that spoiler also. So yan lang naman yung labas natin. Very simple. Merong side skirts pa. May side skirts pa siya. 1997. Really looks like a BMW. From the outside, no? I'm loving the front and the back. Original paint, guys. This is original paint. Ayan, buksan natin yung loob. Again, same with the Pajero. Walang kalawang yan. Sobrang fresh, sobrang hindi ginamit na may-ari. Tinago, inalagaan. A glimpse of the inside, no? Leather interior because this is top of the line. Mamaya doon tayo sa engine. Ayan, leather siya, di ba? Minsan upgrade tayo. And I'm loving although madilim na, pwede naman linisan yan. Yung ilaw dito, yan. Wala, hindi na gumagana. So, gusto ko yung ilaw dyan. Parang pang VIP style ba, no? As mentioned, sobrang alaga sila Rocky, magaling mag-alaga ng sasakyan. Dahil, ang pagkukotse ay nasa dugo nila. Yan. Sobrang fresh. Tingnan mo yung, okay. A glimpse of the interior, the inside. Diyan mo makikita na hindi ginagamit yung sasakyan. Walang mga marking dito, walang mga cigarette burns. It's on leather. Sobrang fresh. Ito mo gaano ka-fresh, diba? Sobrang fresh talaga nito, guys. I believe this is one of the freshest 8th generation Galants out there ngayon na binibenta. Pero ayoko pa i-post dahil gagamitin ko muna dahil sobrang fresh niya. No? Sorry, Rocky. Ayusin muna natin ng konti. So, tingnan natin yung engine.
One of the selling factors of this car is this engine. This particular unit is the top of the line version, V6 2.5 liter. This engine produces about maybe around 175 horsepower, more or less, no? Ang nakita ko lang, ang ginalaw na nila dito, itong mga ignition wire, I don't know, iba kasi kulay, so malamang pinalitan na. And this notorious MAF sensor. Nabuksan na kung titingnan nyo. Ayan o. May sign na binuksan na siya. So ito daw ang sakit ng mga galant din, yung mga MAF sensor na yan. But don't worry, again may mga groups. At ang dami nagbebenta ng parts. So alive din ang groups dito ng galant. So buti na lang. At kaya parts di kayo mahirapan. Banawe, marami, no? Ito rin napansin ko, sira, same with the Pajero, binondo na lang. So bili tayo nito one of these days sa Banawe, no? Yung engine na yan, sobrang nakabarta pa siya, oh. Oh, yan, di ba? So sobrang stock, sobrang hindi ginalaw. Normally ito pinapalitan ng mga intakes kanyan. But again, this unit is very stock. So napa-change oil ko na rin siya. Change oil ko na kasi nga ginagamit ko from time to time. And yeah, yun lang. Wala naman tayo nakikita ng mali dito sa sasakyan. Walang tulo. No, nothing. Siguro yung belt lang minsan tumutunog pagka-start. Pero probably because of the usage dahil di nga siya ginagamit. Ngayon lang siya ginagamit ulit. So pinapakiramdaman ko pa. Hindi ko pa masyado binubuksan yung engine. Wala pa tayong ginagawa masyado dyan. Only this one pala, I forgot. You can see yan to. Yung vacuum hose na yan, papasok sa intake. Yung nakita namin, butas, kinagat ng mga daga. So pinalitan na namin to. Kasi dati, malakas yung ugong niya, sinisinok. So sinisinok yung kotse pag nakadrive, pag sa traffic, parang inuubo-ubo. So one of the things na ginawa namin ni Charlie, nakita niya to, pinalitan na natin yan. So nawala na ngayon, wala nang sinok, wala nang ugong masyado, pinapakiramdaman ko pa. And the fuel filter, no? Napalitan na natin yung fuel filter. There's a video coming out, tsaka ko na lang explain during that video. So it lives somewhere there sa likod, diba? Wala dito, yung fuel filter niya, medyo iba, no? So that's the powertrain for you. Ang ganda na itsura, oh. Tara mo. Busog na busog, no? Ang laki. Yan lang naman. Yan, tingnan natin yung interior ni Shark. Again, unmolested, hindi gamit. Sobrang walang mga markings inside, no? Kung titingnan nyo, gaano ka-fresh yung coaching to, sobrang fresh talaga. Even this one, no? Walang kadumi-dumi. And 1997, you get upgrades na, modern amenities like this one. Yan. Power yan, electric lahat. Backward, forward, up and down, electric, no? So may features ka na ng electric. And look at the steering wheel. Ang ganda na steering wheel, stock na stock. Ang kapal, walang markings, hindi faded, hindi loose yung leather. So very intact. So kung titingnan mo, simple lang yung dash natin. Nothing fancy about it. I'm loving this one, yung itsura niya. Yung parang nakalubog siya doon. Sometimes the clock works, sometimes it doesn't, no? Parang ngayon, mali na naman yan. Dapat 3:30 na. So, adjust naman natin yan. Ang ginalaw lang dito ni Rocky, ito, pinalitan daw niya ng 2 din. This one, no? Ito lang ginalaw niya dito. Everything is working. Naka-climate control ka na rin. So, may amenities ka na ng modern car. Yung gauge, sobrang simple. Orange needle. And yan, sobrang simple lang talaga siya kung titingnan mo. Again, look at that. Mileage. 79, untampered. Untampered yan. So, kaya ayoko rin gamitin. I'm preserving that mileage, no? So, basically, ayan, tapos you get this cup holder na. Unlike the GTI and the Pajero na nandito. So, siya, at least meron na. Ang laking bagay talaga. Merong glasses holder. And then, of course, the ashtray, yung mga nawawala na ngayon sa mga sasakyan na ngayon. Ayan, oh. Meron ka pa. Tsaka yung clockworks, no? Yung dial, umiikot pa yung kilometers and yung reading niya. So, wala na kasing ganun ngayon, no? So, madilim lang to. Siguro pwedeng linisan. But look at the ceiling. Gaano kaputi? Ang puti talaga. Sign na hindi ginamit. At yung upuan, sobrang comfortable. Napaka-comfortable. It's not that soft. Sakto lang yung pagkalambot niya.
pero parang niyayakap ka niya. Tsaka saktong-sakto yung seating, saktong-sakto yung view mo when you're driving her, no? Not too low. Kasi ang problema ng mga super saloon minsan, like the Lexus ES3 350 and the BMW 5 Series, ang baba mo sa daan, parang masyadong mababa. Nararamdaman mo yung daan masyado. Ito, saktong-sakto yung height. Tapos, sakit din talaga ng mga Mitsubishi yan, lumaluwag. Kaya may ganyan, nilagyan ni Rocky. So, papalagyan ko na lang kay Charlie ng black para hindi masyadong obvious, para sumikip. Ganun din ginawa namin sa Galate, ano, gumagalaw eh. Tapos may tweeters na siya. Stock. No? Doon tayo sa likod. Dito, hindi pa rin ako nakapunta. Sa likod, hindi pa ako nakasakay. No? So, maluwag. Ito, medyo naka-atras na rin tong likod. Yung upuan. And look at the space. Meron pa. Malaki pa yung space dito. And yung height ng headliner, saktong-sakto lang. I'm 5'10", so sakto, no? Ayan, very comfortable sa likod. Ang ganda ng upuan. Tsaka big deal yung leather. Kasi may mga variants na mas mababa, hindi pa siya leather. But ito, you get the leather trim with this beautiful interior. No? Hindi ko pa pinapalinis yan. Hindi pa natin pinapadetail yan. So, dumating to ng ganito. Actually, sa sobrang hindi ginagamit ng kotse, may mga cobwebs dun sa gilid. Tsaka dun, yung nakuha ko siya. Tapos dusty. Ay, may dusty pa nga, hindi ko pa pinupunasan, no? So, sign nga na hindi siya ginagamit. Kaya, nasa atin ngayon to, ginagamit pa minsan-minsan, custodian tayo for Rocky, alagaan natin yung galant. Ayoko pa i-post. Dahil natutuwa talaga ako sa kanya, dahil sobrang sariwa, sobrang fresh. You get the automatic transmission, talaga executive super saloon of the 90s. Natutuwa lang ako. Gusto ko nga bilhin. Ang problema, nga pala, forgot to tell you, yung Pajero nakuha na natin, binili ko na. So, that's the reason nabili ko na yung Pajero. Wala tayong budget ngayon sa bagong sasakyan. But I'll talk to Rocky. Let's see kung anong pwede namin pag-usapan. Baka pwedeng pay later. Sa akin muna, no? Mabait naman yung si Rocky, no? So, yun. Here is the interior. Maluwag sa likod. So, kung boss ka, may driver ka. Oh, yan, ganyan. Loving this car. Let's take a ride. Okay na siguro, picturean ko lang. Punta tayo White Plains, pagasan ko lang kasi gagamitin ko siya bukas dahil coding yung mga sasakyan ko. So, we are on our way to White Plains. Pagasan natin dahil 1/4 yung gas. Gamitin ko siya Paranaque bukas. 20 kilometers going there, going back another 20, so 40, no? So, one of the selling factors why you would buy this car is the engine. 2.5 liter V6, 24 valve, sok lang ata yan eh. It produces about 175 more or less. But here is the thing guys, no? Yung makina niya gigil. Talagang parang galit na galit, parang GTI. So I guess sa Mitsubishi ganun talaga. It's in their blood, it's in their DNA na ang tuning ng mga engines nila is medyo, they have that race tune that they demand, no? That they need. No, something very Mitsubishi. Sila lang yung ganun eh, 'di ba? So pag dinadrive mo to, nararamdaman mo, naririnig mo yung makina, nagigil na gigil. Ayun oh. Sumisipa yung engine, mararamdaman mo yung hatak niya when you reach about 2,200 RPM. Doon bumabaon yan. Tapos ang gusto niya medyo high rev ng konti, 3,000 yan. Para maramdaman mo yung lakas niya, no? During the 1,000 to 2,000, hindi masyado. Pero after that, dun lumalabas yung sipa niya. You know? Pakinggan nyo, maingay yung engine. Woo! Grabe. Ang lakas talaga ng makina nito. Hindi ka mabibitin. Gusto mo siyang pigain ng pigain. Pero ako, I'm the type of driver na medyo car friendly, medyo gentle. Hindi ako yung palahataw kasi ayoko nang ganoon eh. Pero itong coaching to, sinasabi ko na sa inyo, yung engine niya talagang gigil, may gigil factor. Kaya nakakatawa, kaya hindi siya boring. Tapos ayaw niya ng traffic na papansin mo. You know? Diba? So one issue lang that we have nga, as mentioned, is yung medyo pumupugak-pugak ng konti, medyo sinisinok ng konti. So lalo na pag sa traffic. Pero ang laki na ng bawas. Yung naayos na nga namin yung tube doon and yung fuel filter. Actually hindi pa napalitan yung fuel filter.
nalinis pa lang, naghahanap pa ng adapter si Charlie, but that's for another video. May video tayo doon coming out. So but from there, tumipid sa gas and nabawasan yung pugak. Hindi ko na masyadong nararamdaman. Kagabi ginamit ko to dito lang around here, wala masyadong pugak, no? Ayan. So that's one of the selling factors, the engine. Driving her, ito lang ang complain ko, the steering, no? Yung steering niya is not light kumpara sa mga ibang super saloon executive VIP cars. Kasi yun magagaan, you can even steer with one finger. Ito hindi, ito mabigat. The steering is really heavy. I don't know kung ganun ba talaga sa mga expert dyan or sa mga sa mga shark owners dyan. Talaga bang mabigat yung steering ng ganitong sasakyan? So mas maganda lang kasi kung magaan siya. Kasi medyo sporty nga talaga siya eh. So medyo matigas, medyo sturdy. Ayan. Although responsive naman yan, of course, mabigat lang talaga. The steering is just quite heavy, no? Yun lang yung downside na nakikita ko. And one of the best thing dito, ang lakas ng aircon. Ito grabe, sobrang lamig. Pag gabi pinapatay ko pa yan dahil hindi ko na kaya yung lamig. Ang lakas ng bato ng blower, lang yan. Tapos nilalagay ko pa sa paa dahil nga hindi ko kaya, sobrang lamig ng aircon, no? Guys, yan. Tapos yung gas naman niya, hindi naman siya ganun kalakas. Soon, siguro gawa tayo ng long drive. Wala pa akong long drive video dito. But yung normally, yung 1,000 pesos ko or 1,300, minsan ganun ako magpagas. Umaabot ng 2 days pag sa office, ganyan. Yun, ganun. No? E parang ito, galing ng opisina to, tapos nag-ikot-ikot na ako dito. Hindi naman ganun siya laklak talaga. Hindi naman ganun. Considering it's a V6, it has a very heavy body, no? So sakto lang. So minsan gawa tayo ng long drive video para ma-appreciate no yung gas consumption niya. Kasi yung iba dyan baka natatakot, gustong bumili ng mga V6 pero kinakabahan sa gas consumption. Pero syempre hindi pwedeng pang everyday pag naka V6 kayo kasi mas malakas talaga yon compared sa mga inline 4 or 4-cylinder na auto, no? Add ko lang din, during this time 1997, hindi pa panahon ng Accord, hindi pa panahon ng Camry, sa mga super saloon na sasakyan, sa mga VIP na sasakyan, na sedan. Pasikat pa lang sila noon. Sumikat kasi yung mga yon early 2000s onwards until now, no? Ngayon dominate na nila yung market. But during that time, 1997, ito lang talaga ang choice mo, the Galant. Or ano pa ba meron dyan? Basta ito, naalala ko back in the day, ito talaga yung mga binibili ng mga, if you're a lawyer, if you're an architect, if you're a doctor, if you're a banker, if manager ka ng banker, no? If boss ka na, ito ang kotse mo. Ito ang VIP na super saloon that time. So, if you want to be different, if you want to have that VIP feel, and gusto mo sedan lang, ito ang bibilin mo. Top of the line, automatic, V6, 170 horsepower. Meron pa nga dito mas mataas eh, twin turbo eh. VR4 ata tawag doon, no? So, yeah, it's nice to have one now. Parang pabalik ka sa memories, very nostalgic. And nakakasabay naman yung forma niya sa mga forma ng sasakyan ngayon, with that aggressive look sa harap, ang tapang ng harap. I super love that front, no? Tsaka yung likod, one of the best looking sedans for me actually, itong coaching to. Kaya hindi ko ipopost muna. Sorry Rocky, usap tayo. I really want this car dahil sobrang fresh, no? Ito, dito na, what I'm telling you before, may mga cobwebs pa dyan yung nakuha ko dito. And dun. And guys, yung ride, walang kakalampag-kalampag. Solid talaga, parang European. Ayun, no, puro lubak dito. Pero dinadaanan ko lang. Ayan, lubak yan. Oh, ayun, no. Hindi siya matagtag, hindi matalbog. Napakaganda ng suspension. Very underrated car. Tsaka ito, makakabili ka na mga less than 200,000. Minsan nga may less than 100,000 pa eh. Pero syempre, depende sa kondisyon. At saka ang problema ngayon sa mga shark owners dito, sinesetapan kasi. Maraming nakaset up. So nagalaw na, kumbaga. Kaya when I got this car, nakita kong virgin na virgin. As in talagang virgin, hindi ginalaw. Ito lang. Kailangan mapunta sa garahe natin yan, alagaan natin. Kasi it's very nostalgic back in the day. Yun nga, ito ang kotse ng mga professionals, no? In my opinion lang naman. So, yun. 2 weeks with this car. I'm loving it so much. Every time na gagamitin ko siya, sobrang excited ako. Hindi siya boring. Para kang naka-European, no? Na Japan.
reliable. Na testing ko na sa EDSA traffic, 2 hours again kasi nga sa office pag pabalik traffic pa uwi, EDSA ang daan ko, nadala ko na to doon. So subok ko na siya. Hindi ko lang na nasusubukan pa sa long drive. Soon gawa tayo ng long drive video. Alright, see you sa Shell. Bilang tayo sa Shell ng Red Bull. Bago ako nagbubuhat, dito ako naglo-load. Paubos na kasi. Kuha tayo 1-2. Pogi talaga eh, oh. Ito mo, 97, oh. Almost 30 years old. Diba? May dating pa rin. So sobrang sariwa, sobrang fresh. Really loving the color. Pangangin lang natin yung gulong. Sobrang expired 2015. Loving the mugs. No? So that's the video for today. Hope you like the shark. So we have a new shark. Thank you for watching. Two different levels, I cannot relate.